Hello po mga kababayan. Harinawa sa mga oras nito, saan kayo naroroon, kayo ay nasa mabuting kalagayan. Kasama na rin ang ating pong mga mahal sa buhay. Alright, so okay. Ito pong muli sa Atty. Rogelio Wong ng Batas Pinoy. Ang ating pong channel, isa pong legal aid public service program. Inyong lingkod in collaboration with Integrated Bar of the Philippines, Manila Port Chapter. Alright, so bago tayo magpatuloy, I would like to make this announcement, no? Ang Batas Pinoy po, meron po tayong account, meron po tayong page po sa Facebook. So, kabubukas po lang po ang account nito. And if you have a Facebook account o ang inyong kaibigan, kamag-anak, kakilala po ninyo, kapitbahay po ninyo, meron silang Facebook account, they could also reach Batas Pinoy, no, sa bagong account po natin sa Facebook. And paki-follow po, no, ang inyong channel nito, o parang at nadagdagan po ang ating platform na ma-reach out pa po natin ating mga kababayan, hindi lang through sa YouTube, kundi pati na rin po sa Facebook. Okay? So, paki-spread the good news, no? At marami po tayong you could reach me there, no? At makapag-chat po tayo, masagot po ang inyong mga katanungan sa abot po ng ating makakaya. Of course, I would like also to make use of this opportunity na pasamalatan po natin, no? Ang ating mga subscribers, mga viewers po natin, no? Mga sharers and likers po natin. Thank you very much sa inyong suporta, lalo na sa mga hindi nag-skip ng mga ads. Thank you very much, no? Shout out kay Mary Lebron of Baguio City, kay Florence from Russia with love, from Moonflower, from Nelsita Constantino. Thank you very much for your support. Thank you for your help. Thank you uh, for the encouragement na binibigay nyo sa amin. No, lahat po kayo, no, na hindi ko po nabanggit. Thank you very much sa mga tulong po ninyo sa inyong pong pag-appreciate po ng ating videos, no. And sa mga hindi pa po nakapag-subscribe, no, ayon po kasi sa datos po ng YouTube, more than 60% daw po ng ating viewers ay hindi pa po subscribers. Ay kung isa po kayo roon at if you find our videos interesting and informative, siguro naman po hindi naman po kalabisan at wala naman pong bayad, paki-click naman po ang subscribe, share, and like po natin, no? Buttons po natin, and of course yung notification bell upang sa ganun. Pag may mga videos po tayo, mga updates, you'll be duly notified at wala po kayong mamimiss na mga episode. Sabi nga natin ay lamang na ang may alam sa batas. Alright, marami pong salamat. Okay, let's now proceed sa ating pong uh, 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 topic, no, sa video po na ito. Okay, sabi na dito, by the way, ito po ipinadala po sa atin ni Rob Somingan. I hope I pronounce it correctly. At Rob Zomingan 733. Alright, sabi niya dito, malit lang, no? Straightforward lang yung kanyang tanong. Sabi niya, Attorney, may adverse ba ang titulo, ma-cancel veto without court order? Okay. So, by the way, sa hindi nakakaintindi, ano bang ibig sabihin ng adverse claim, no? Ang adverse claim tulad ng, of course, marami nating na sinasabi niya, no? Pag ang isang tao po ay meron po siyang interest o paghahabol po doon sa lupa, okay? Ito yung tinatawag na adverse claim. Kaya may claim siya doon sa lupa. Okay? Yung claim niya naka-attach sa lupa. Hindi pwede yung may claim siya dahil may utang yung isang tao, no? Na wala namang kinalaman sa lupa, magpa-adverse claim siya. Hindi po pwede po yun. Ang adverse claim sa lupa ay yung interest lamang na naka-attach doon sa lupa. Usually, no, ito yung halimbawa nagkaroon ng bilihan ng lupa na siya naman pala ay may interest doon o kaya mana na pinagkait sa kanya. In short, meron siyang right doon sa lupa na kung saan ito ay um, kinamkam ng iba o napatituluhan ng iba, no? Nailipat sa iba at nadideprive siya sa kanyang ownership. Okay? Kaya
maaari siyang mag-file ng adverse claim. Anong ibig sabihin nito? Upang sa gano'n ay ililitigate po ng korte, magkaroon ng paglilitis at patunayan niya sa korte na legit ba, may basihan ba yung kanyang claim doon sa lupa. Kaya nga ito yung kaya ang paraan na para maparehistro niya, 'no, as a form of lien or encumbrance yung kanyang claim ay magpa-file siya ng tinatawag nating adverse claim o affidavit of adverse claim doon sa lupa. Okay? So, 'pag ang isang tao may adverse claim doon sa lupa, ang first step niyan is magpagawa siya ng affidavit of adverse claim doon sa lawyer. And then ipa-file niya ito ngayon sa Register of Deeds, okay? Na kung saan na-issue yung titulo ng lupa, okay? Ngayon, within 30 days, within 30 days from the filing of the adverse claim, ay dapat, ay dapat yung claimant ay mag-file ng complaint or petition sa korte na kung saan ay sasabihin niya sa korte na patunayan niya sa korte na ano ang kanyang basihan kung bakit siya mayroon siyang adverse claim doon sa nasabing lupa, kaya adverse claim. Okay? So, pag sa ganito, siyempre lilitisin, magkaroon ng pagdinig. Okay? Or situation naman na kung halimbawa ay yung may-ari ng lupa ay pwede naman niyang ipa-dismiss, ipa-cancel yung adverse claim na yan kung halimbawa ay ang adverse claim ay walang basihan, maaring harassment lamang o maaring nagkaroon ng nagkaroon lang ng gusto lang magdoon ng tawag nating maling pagki-claim, no, doon sa pagkaintindi doon sa sinasabing adverse claim na yan sa lupa na yan, no. So o kaya natingnan ng korte, wala namang pang frivolous lang ito, groundless itong walang basihan yung adverse claim niya, no? Or maaring nagkaroon lang ng kamalian, no? So, pwede pong ma-cancel po yan during within the, pag nasa korte na po yan. Ngayon, so kailangan lang, halimbawa kung kayo yung registered owner at after 30 days, ay hindi naman nag-file ng complaint or petition yung claimant na nag-file ng affidavit of adverse claim, ay pwede pong hilingin ninyo sa korte na ma-cancel o yung ma-lift yung adverse claim. Okay? Kung hindi nakapag-file. Okay? So, pwede pong gawin yan. Ngayon, ang tanong kasi dito sa atin, pwede bang ma-cancel yung adverse claim without court order? Pag meron na pong kaso sa korte, okay? Ay hindi po pwede na ma-cancel po ito ng walang court order. Kasi, reason? Because the court already acquired jurisdiction doon sa nasabing cause of action, doon sa lupa. Kaya, kung i-cancel man ito, ay kailangan ay mag-file mo ng petition sa korte or motion or manifestation na ma-cancel po ang adverse claim. Okay? Pero meron ding situation na ang isang adverse claim ay maaring ma-cancel o ma-lift, no? Kahit na walang court order. Ano yung situation na yun? Ang tawag dyan ay by administrative method. Okay? So ano ibig sabihin yan? Dahil ang korte ay hindi pa nakapag-acquire ng jurisdiction. Halimbawa, nag-file ng adverse claim. Nakalipas ang 30 days, wala namang pinail na complaint or petition yung claimant sa korte. In this case, no, yung may-ari ng lupa ay pwede pong mag-file ng petition or motion doon sa Register of Deeds na i-cancel yung adverse claim kasi hindi naman makapag-file ng complaint yung claimant, no? Pwede po 'yun, no? Ito po yung exception na kahit walang court order. Yung iba naman, through administrative method pa rin, by way of consulta, no? Kung minsan kasi ayaw kasi discretionary ito ng Register of Deeds. Yung ibang Register of Deeds ayaw nilang i-cancel ito, no? Magkukonsulta pa sila sa LRA. So, in consulta ito, no? Pero hindi na kailangan din ang court order. Sabihin natin, kung
hindi nakapag-file ng petition or complaint sa korte yung claimant hinggil sa kanyang adverse claim. Pero pag nakapag-file na sa korte yung claimant, no? At natapos na yung natapos na yung kaso, okay? Ay pwedeng mag-file ng petition yung registered owner na ma-cancel na. Tandaan po natin ha, yung adverse claim po kahit na hindi nakapag-file ng complaint sa korte yung claimant, hindi po automatic yan na after 30 days, automatic na mawawala yung adverse claim. Hindi po. So, kailangan po yung registered owner, no, kung hindi nakapag-file ng petition sa korte o complaint yung claimant, ay kailangan ay mag-file muna siya ng petition doon sa Register of Deeds, no, para ma-cancel yung kanyang adverse claim. Or kung nakapag-file na ng kaso sa korte at na-dismiss naman yung kaso, hindi rin automatic na i-lift yun. Kailangan din ay mayroon ding order ng korte na i-lift na o i-cancel yung adverse claim. So I hope nasagot po natin ang katanungan ni Rob Sumingan, no? 733 sa kanyang katanungan sa pag-lift po ng adverse claim without court order. All right? So maraming salamat no sa inyong oras at babalikan ko lang uli no. I would like to take this opportunity na pasalamatan po ang ating subscribers, sharers, and likers po natin sa YouTube, no? Sa inyong pagtangkilik, no, ng ating mga videos sa ating channel. Thank you very much, no? Particularly, no, sa hindi nag-skip ng mga ads, si Mary Libron, sila ni Moonflower, si Florence of Russia from Love. Okay, Rich. And then, of course, si Nelsita Constantino, thank you very much no sa inyong suporta sa ating channel. And of course, sa mga hindi ko nabanggit, ay alam na ninyo kung sino kayo. Thank you very much sa inyong suporta. So, hanggang dito na lang muna tayo and I hope to see you again in the next video po natin. Maraming salamat at God bless po. Bye-bye.